morning, good morning, good morning, good morning, good morning sa atin guys. Isang magandang araw sa ating lahat. At nandito na naman ako ulit guys para naman mabigyan kayo ng isang idea para sa lulutuing ulam sa katanghalian. Ayan guys, bago ka mag-scroll dyan guys, stop mo muna yan pagkakabisihan mo dyan dito at samahan mo muna ako sa aking video para naman mabigyan kita ng idea at may pakita ko sa iyo yung proseso ng pagluluto sa ulam. Ayan. So, ayan, samahan mo ako dito guys para naman kahit papaano ay makapag-ambag-ambag ako sa iyo sa karunungan. Ayan. So, okay. So ngayon guys, dito sa aking paglalakad-lakad guys, ay sumaglit lang muna ako dito sa tindahan dito sa aking madalas na pinupuntahan. Ayan. Dito sumaglit ako dito guys dahil bumili muna ako dyan ng pangailangan ko sa tindahan. Pero huwag ka mag-alala kasi yan ay napakakunti lang naman. Hindi naman tayo magtatagal dyan para naman makapagsimula doon sa ating pag-iisip at sa kung ano yung makikita nating mauulam dito. Ayan. So, ayan guys, bali dyan nga, ang aking pinamili ay ang aking kailangan sa aking munting tindahan. Ayan. So, ngayon guys, bali, ang gagawin natin guys is nag-request kasi yung aking mudra na magluto naman daw ako kahit minsan ng kahit yung luto ng baboy. Ayan. So alam niyo naman yan guys, sinabi ko naman sa inyo, sabi ko, yung baboy na yan, kumbaga parang hate na hate ko talaga sa aking pagluluto. So pag bumibili ako niya ng baboy guys, ay talagang sinasahog-sahog ko lang yan sa mga gulay-gulay. Ayan. So, dahil minsan din naman natin gagawin to, bali ang naiisip kong lulutuin dito guys ay yung pork chop. Ayan. Yung pork chop guys, ang bali lulutuin ko sa, yung parang style adobo naman siya, pero ang pagkaluto ko sa pork chop kasi ay ano siya, yung medyo tuyo-tuyo. Ayan. So yung parang medyo naglalapot-lapot lang yung kuwan niya. Yung parang sauce kung tawagin. Ayan. So ayan guys, bali natapos din ako dito sa aking pinamili dito sa tindahan. Ayan. So hindi natin maiwasan kasi yan dahil minsan halos madalas na din, nagkakasabay-sabay kasi yung mga namimili. Ayan guys, dito na ako dumiretso sa nagtitinda ng baboy. Gaya na nga ng ganyan, iyan lang naabutan kong mga pork chop cut. So parang hindi na din ako so parang namili na lang din ako dyan dahil dalawa lang naman kami. Pinili ko na lang yung medyo yung maganda-gandang cut naman. Kaya so, ayan. Bali, kuwan lang naman yan. Mga 5 piraso yata yung binili ko dyan. Ayan. So, kukunti lang naman kakailanganin natin dito guys. Kasi parang naman to parang adobo style. Or kulang na lang ng ibang, kulang lang ng konting sangkap. Pagka, parang lumabas na yung pork chop, tawag nito, yung medyo may matamis na nasa ibabaw yung sibuyas. Yung pork stick, ayan. Parang ganun na din ang style, pero dahil lutong bahay lang din naman siyang gagawin ko,
At yung pinapakita ko naman sa inyo is budget meal lang din naman. Ay, yun tayo sa ano lang. Sa mga basic nating mga ginagawa. Yan. So yan, pagkatapos nun guys, pumunta ako dito sa suki kong gulayan. Ayan. So nagtitingin-tingin. Ayan, bali um, ang hirap din magkuhan. So ganyan, wala nga niya ako masyadong nagustuhan dito. So noon pumunta kasi ako diyan, parang nakakaya naman kay Ate Suki na dumaan ka na dito, wala ka man lang binawas. para para sa manalo. So ganyan, kahit hindi ko kailangan, binilan ko na lang siya ng talong. Ayan. Pero yung talong yan, dapat ipapartner ko nga dapat yan dyan sa pork chop. Kaso, naalangan na din ako kaya kumbaga parang kinabukasan ko na lang din siya nailuto. So, ang priority ko lang dito yung pagluto lang sa pork chop lang muna dahil wala na pag-utusan ng mudra kaya di natin maano yan. Hindi natin masisisi kung ano yung mga dapat at unahin na gagawin. Kailangan maluto lang ang pork chop dough. Charot lang. So yan, bumili ako ng talong. Mga ilang piraso lang para kahit paano umalis man ako dyan, nakapagbawas-bawas man lang ako sa tinda ni ate. So, ayan. Bali, yung iba pangailangan ko, di sumunod na lang sa mga madadaanan ko. Kung ganyan din naman ang style ko para naman pagpunta sa motor, kumpleto na din kung sakaling may mga kulang-kulang pa sa aking mga kakailanganin. Ayan. So, talaga naman dito lang sa gulayan na yan. Minsan, pagka natingin-tingin ka, di mo pa alam kung ayan, pag may nakita ka, ano bang lutong gagawin ko dito? Tapos pag mailing ka doon sa kabila, iisipin mo, masarap kaya itong lutuin. Ayan. Pagtingin mo naman sa likod, ano kaya yung, ano ba naman yan, para talagang, kada tingin mo na lang, pag-iisipan mo kung ano yung lulutuin mo. Ay, Ginoo Maria Diyos for Dawn. So, ayan, bali ito. Dito lang sa unahan lang din yan. Bali bumili ako ng dishwashing dyan dahil ang konti na lang yung stock ng pinagdagamitan ko ng dishwashing. Sa plato doon, dishwashing na stock ko. Kaya dinamay ko na din yan. At nakita niyo yung Big Sisto Strawberry. Ayan, sinabay ko na din yan para naman madagdagan yung stock ko kasi pakunti na lang din. So, ganun lang guys, yung mga yung minsan kung ano yung maisip ko talagang wala sa tindahan, kung may extra pa, bili lang bili. Para naman kahit papaano, mapaikot at mabawi mo yung ginastos mo sa mga needs mo lang. Ayan. So, yan. Bali, kumuha ako ng isa niyan. At yung isang sisto din na isang ayun. Okay. So, sabi ko, huwag na niyang ibalot, huwag nang itali. At ipapatong ko na lang yan sa motor. Ayan. Baka kasi pag tinali niya, abutin pa kami ng isang oras Kaya alam napaka-importante ng bawat oras. Kaya kailangan, kung kinakaya ng mga mapadali at di na kailangan mag-aksaya pa ng oras, ay ano ka na lang din, yung parang galawang Boy Scout na lang din para naman hindi masayang ang oras. Yan, sa ating buhay-buhay. So, yun na nga guys. Bali, yan. Diskarte lang yan. Hindi na kailangan ng tali. Hindi na kung ano. Importante naman pag nalaglag naman yan
sa baba mo na mapupulutin. Mahirap yan pag nalaglag papunta sa taas. Baka talaga namang mahirapan kang kuhanin yan, di ba? Oh, yan. Kung malaglag din naman yan, buo pa rin naman. Okay, di ba? So, ay, naku buhay. Diyos ko po. Perdon. So, yan na. Bali, konti lang din naman yung sasangkapin natin gagamitin dyan. Kaya hindi na rin ako masyadong bumili ng kung ano-ano. Ayan, tayo na naman at magpaikot na ng gulong. Para naman masimulan na natin yung mga dapat simulan. Ayan. Ayun guys, so pagka sinimulan mo to sa videong to, edi tapusin natin guys para naman malaman mo talaga kung ano yung mga pinagagawa ko dito na nasa tingin ko ay makakatulong din naman sa iyo. Ayan. So yan guys, minagic ko na, nakarating na ako dyan at tamang pahinga at nakapagpalit na ulit ng damit. So kaya yan guys, ayan, yan yung pangailangan na lang natin guys. So yan, na-ready ko na. Bali, ginayat-gayat ko na yung Ricardo. Ayan yung pangailangan, yung kalamansi guys. So piniga ko na din dyan yung kalamansi dahil yan ang aking gagamitin. Ayan, okay. So dito na tayo guys sa proseso para naman mas mapabilis-bilis na tayo sa ating mga gagawin. So ganito guys yung ginagawa ko dyan. Kumbaga hindi ko na siya ginigisa. Kasi kumbaga parang pinagsama-sama ko na din siya. Dahil pagka yan kasi medyo natuyo na din naman, nagkukusa na din naman nagkakaroon ng mantika yung baboy. Kumbaga kumbaga parang pinalambot ko na muna yung pork chop dyan. Tapos parang naluto na lang di siya sa pag-isa, doon na banda sa uli yata. Kasi nasa uli naman yung paglabas ng mantika ng baboy eh. So ayan guys, basta tingnan nyo na lang guys yung prosesong ginawa ko. Kasi hindi ko naman din alam kung, kasi paiba-iba tayo ng version sa paggawa ng yung ganitong style na ginawa ko. Kaya yan. So kung willing din kayo guys na gayahin to, ay napaka-basic lang naman yan. So yan, nilagay ko yung Ricardo dyan. Ayan. So pagkatapos nun, tsaka na ako nilagay yung pork chop dyan. Ayan. Sinayos ko lang para naman pag kumulo siya, ayos pa din, di ba? Ayan. Basta sa ilalim guys yung Ricardo. Ang Ricardo niyan sa ilalim is bawang sibuyas. Nilagay ko na din yung paminta. Lagay din siguro ako ng konting dyan. Konti lang naman, konting asin. Tapos yung sinabay ko na din yung pork cubes. Kasi nilalagyan ko talaga ng pork cubes yan. Ayan. Tapos guys, yung toyo, nung pagkalagay ko na ng pork chop, ayan, toyo, tsaka yung oyster. Para naman guys, pagka naglagay na ako ng tubig dyan, pag na-mix na yung toyo, oyster dun sa tubig, hindi papasok na din naman yan sa pinakang gitna ng ilalim ng kawali. Hindi yung ilalim ng labas, ilalim ng loob, siyempre. So, ayan guys, ganyan lang ginawa ko. Tansya lang para naman hindi siya matagal. Hindi siya matagal magbawas ng sabaw. So, ganyan. Ayan guys, kumbaga parang ganyan lang ginawa ko. Tapos pinakuluan ko lang siya ng pinakuluan hanggang sa, tingnan nyo naman, nagbawas na yung pinakang sabaw niya. Ayan. So ganyan guys, nung nabawasan na yung sabaw niya, saka ko siya nilagay yung calamansi juice. Yan. Yung mga sagay nito guys, hindi ako masyadong naglalagay. Pero naglagay yata ako ng dito. Pero kadalasan guys, di naman
asukal sa mga ganitong luto. Pero yung iba, naglalagay sila. So, di naman din kasi natin masisisi kasi paiba-iba tayo ng version sa pagluluto ng mga ganitong bagay-bagay na naaayon sa atin. Ayan. So, pinakuluan ko lang din siya ulit, guys. Ayan. Nakikita niyo na naman yan eh kung ano, di ba? Pag nilagyan ko kasi guys ng kuwan yan, asukal, magiging 4 stick na yan. Tapos kulang yan, pag nilagyan ko pa na ng bilog-bilog na hiwa yan dyan ng sibuyas, ayun, 4 stick na yan, sigurado yan. So ako sa luto ko nito guys, yung parang tamang kala mo lang adobo. Ito, kaso ang gamit ko naman kasi dyan, kuwan, yung pork chop. Kaya, so parang adobo style na din yung luto ko dyan. Kasi inaabol ko kasi dyan pagka natuyo-tuyo, naglapot-lapot yung pinakang sarsa niya. Ayan, naglagay nga ako ng kuwan. Kumbaga parang yung pagtikim ko kasi kanina dyan guys, parang naghahanap siya ng kuwan, ng medyo konting tamis. Kasi parang naingibabaw yung kalamansi. Ayan. So, parang nilagyan ko na lang din siya ulit ng konting asin dyan para magbalanse-balanse lang yung kuwan niya. Lasa. So, tingnan nyo guys yung pagkapula niyan, di ba? Hindi naman yan dumaan sa pag-isa. Pero, nung naluto na, akala mo, galing siya sa pag-isa ko. So, ganyan, di ba? So, parang kuha na din siya. Parang pork steak na din kasi naglagay ako ng pangbalansi ng asukal. So, hindi ko na yan nilagyan ng sibuyas na hiwa na mga bilog. Ayan. So, di ba? Tingnan mo naman kahit yung sabaw lang yan o yung sarsa. Swabe na. Ganyan, guys. Ganyan lang yan. Ka-smooth. Napaka-basic, guys. Napaka-basic niyan kung gagayahin nyo lang din yung lutong yan. Napakasarap niyan guys. Actually, nakapag-ribansa pa ako ng kanin niya nung naubos ko na yan. Hindi ko lang naipakita kasi talagang sa sobrang gutom at sarap ng kain ko niya, nagtuloy-tuloy na lang din yung mga ginagawa ko dyan. Pinakita ko na lang yung ending niya. Ayan. So, yun guys, napaka-basic lang yan guys. Sabi ko sa inyo yung pagluluto, dapat nyo matutunan yung mga kabataan ngayon. Kasi yan ay talagang kaakibat na sa buhay natin. Dahil hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. Kaya kailangan maging, maging madiskarte sa buhay. Yan. So yan guys, napakasarap niyan. Kung willing kang gayahin yan, nandiyan na yan. Basic na yan. So hihiling lang ako sa inyo guys na kahit pa paano, sa simpleng share nyo lang guys, i-share na lang to. No, napapasaya na ako sa ganyang bagay-bagay na yan. Para naman may parating natin dun sa mga gustong matuto sa buhay, sa mga gustong matutong magluto. Kaya hiling ko lang sa inyo, kahit share lang guys, sa simpleng share ay talagang busilak na ang puso ko niyan sa inyo. Kaya yan, isipin na lang natin guys na nalaging instrumento tayo ng kamay ng Diyos para naman tumaparating natin sa mga bata at kabataan ngayon na dapat sila ay kumbaga gumagawa na ng sariling kuha nila. Yan. Susunod sa ganito guys na simpleng paraan, sana naman na may naitulong ako sa inyong kaalaman. At gaya ng dati guys, mahal na mahal ko kayo. Ingat kayo palagi. Diyos mabalos. I love you.